Ako si Ana at ito ang aking kwentong katatakutan. Isang karanasang nagpabago ng aking pananaw sa buhay at kamatayan at nag-iwan ng mga pangarap na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Maligayang pagdating sa Pusang Itim, ang tahanan ng kwentong kababalaghan at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa alamat at urban legends hanggang sa mga totoong karanasang nakakapanglapot. Dito maririnig ang lahat ng nakakatindig balahibong storya. Kung handa ka na sa takot at misteryo, halina't sumama sa akin sa paglalakbay sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabay nating tuklasin ang mga sekreto ng gabi. Taong 2005 nang lumipat ang aming pamilya sa lumang bahay na bato sa Bigan. Tandang-tanda ko pa ang araw na iyon. Ang init ng buwan ng Mayo ay parang banig na bumabalot sa aking balat at ang hangin ay may halong alikabok at kasaysayan. Ako ay 16 na taong gulang noon, puno ng takot at pag-aalinlangan tungkol sa paglipat mula sa aming modernong apartment sa Maynila patungo sa isang lumang bahay na tila kinukutya ako sa bawat sulok nito. Napakaganda, di ba? Sabi ni Papa na isang arkitektong naatasang i-restore ang heritage na bahay na ito. Tumango siya ng may pagmamalaki habang tinitingnan ang malawak na pasad ng bahay. 6 na buwan lang. Pangako, isang karanasang hindi nyo malilimutan, sabi ng aking ama. Tiningnan ko ang mga dingding na may mga anino sa bawat sulok. Ang mga bintanang kapis ay parang mga patay na matang nakatingin sa akin. At ang malaking pinto na kahoy na nara ay tila mga bibig na handang lulunin ako. Naramdaman ko agad na may mali sa bahay na ito. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Parang may mabigat na bagay na sumasampa sa aking dibdib. Si Mama ay tila nabahala rin, ngunit pinilit niyang magpakita ng kumpiyansa. Respetuhin natin ang bahay na ito, mga anak. Ito ay bahagi ng ating kasaysayan. Ang bunso kong kapatid na si Anton, 10 taong gulang ng panahong iyon, ay tila nasasabik sa adventure. Parang horror movie, ate. Astig. Sabi nito na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ako sumagot. Mas may malalim na pangamba na umiiral sa loob ko. Isang pakiramdam na nagsasabing dapat kaming tumakas habang maaga pa. Sa unang 2 gabi, wala namang nangyari. Maliban sa mga karaniwang ingay ng lumang bahay, ang paglangit-ngit ng kahoy, ang pag-ihip ng hangin sa mga siwang nito, at ang yabag mula sa kapitbahay. Ngunit sa 3 gabi, nagbago ang lahat. Nagising ako sa hating gabi dahil sa mahinang pag-iyak. Una kong nakala na si Anton ang umiiyak. Marahil ay nananaginip ng masama o natatakot sa dilim. Ngunit nang tingnan ko siya sa kanyang kwarto, mahimbing na natutulog ang bunso kong kapatid. Nakangiti pa nga habang siya'y nananaginip. Sumunod ako sa tunog ng iyak, papunta sa silid-aklatan sa 2 palapag. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, na pumasok sa bintana, nakita ko ang isang batang babae na nakaputing damit na nakatayo sa may bintana. Umiiyak. Ang kanyang mga balikat ay umuuga sa paghikbi at ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin. Nang lumingon siya, nalamig ang dugo ko. Ako ang kanyang muka, ngunit may mga pasa at sugat sa kanyang pisngi. Ang kanyang mata ay walang kaluluwa, malalim at hungkag na parang balon. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Nandito ka na rin.
Sabi nito bago biglang naglaho na parang usok. Napasigaw ako ng malakas at sa loob ng ilang segundo, narinig ko ang yabag ng aking mga magulang na paparating. Tumating sila na natataranta at ako ay nanginginig na niyakap ni mama. "Panaginip lang yan, iha," sabi niya. Ngunit ramdam ko ang kanyang pag-aalala sa pagtatapik ng kanyang mga daliri sa aking balikat. Ngunit alam kong totoo ang aking nakita at mula noon nagsimula ang aking impyerno. Ang sumunod na araw ay puno ng mga nakakatakot na pangyayari. Nakita ko ang aking muka sa bawat sulok ng bahay, sa salamin, sa bintana, kahit sa screen ng aking cellphone. Minsan, nakikita ko ang anino ko na batang babae sa hallway o naririnig ko ang kanyang mga yabag sa itaas na palapag kahit na walang tao roon. Isang umaga, narinig ko si mama na nagsisigaw sa kusina. Bumaba ako at nakita siyang nanginginig, nakatingin sa kabilang panig ng kusina kung saan may nakita siyang kamukha ko. Dalawa kayo? Gulat niya. "Ano pong dalawa?" Tanong ko na naguguluhan. Nang lumingon siya sa kusina, wala na roon ang kanyang nakita. Ngunit alam kong nakakita siya ng isa pang kamukha ko, isang doppelganger na gumagaya ng aking mga galaw at hitsura. Lalong lumala ang mga pangyayari. Si Anton ay nagsimulang magkwento ng mga kanyang kalaro na kamukha ko. Sinabi niyang may nakakausap siyang batang babae sa silid-aklatan na nagpakilalang kambal ko. "Bakit ka naglalaro sa gabi?" Tanong ko sa kanya isang umaga. "Kasi doon lang siya lumalabas, ate." Sagot niya na tila walang malay sa kung ano ang kanyang sinasabi. Sabi niya malungkot siya at kailangan niya ng kasama. Ang aking mga marka sa paaralan ay bumagsak. Palagi akong pagod. Parang may kumukuha ng aking enerhiya tuwing gabi. May mga umaga na nagigising ako na mas pagod pa kaysa nang ako'y matulog. Na may mga pasa sa aking mga braso na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, nag-research si Papa at natagpuan ang nakakabahalang katotohanan tungkol sa bahay. Noong 1897, may dalawang kambal na babae na nagngangalang Esperanza at Consuelo ang naninirahan dito. Sila ay anak ng may-ari ng bahay, isang mayamang Kastilang negosyante. Ayon sa mga dokumentong nahanap ni Papa, namatay si Consuelo sa isang sunog na nagsimula sa kanyang kwarto. Nakatakas ang buong pamilya maliban sa kanya na natupok sa loob dahil sa humarang na kahoy sa nasusunog na pintuan ng kanyang silid. 2 taon makalipas, nagpakamatay naman si Esperanza sa parehong kwarto dahil sa labis na kalungkutan at pagsisisi. At ang nakakagulat, bulong ni Papa kay Mama na akala'y wala ako sa paligid. Kamukhang kamukha ni Ana ang isa sa mga kambal. Parang hinubog ng tadhana. Nang marinig ko yun, naramdaman kong may kumurot sa aking puso. Parang may nag-alis ng telang nakatakip sa aking mga mata at bigla kong naunawaan kung bakit ako ang target ng mga nakakatakot na pangyayari. Ang mga sumunod na gabi ay lalong naging madilim. Isang gabi na nagising ako nang nakatayo sa labas ng kwarto ni Anton. May hawak akong kutsilyo mula sa kusina. Ang aking mga kamay ay nanginginig at ang aking isipan ay nagkakagulo. Gawin mo. Bulong ng isang boses kaparehas ng sa akin. Kailangan nating magkasama. Hindi! Sigaw ko at nahulog ang kutsilyo sa sahig. Nagising si Anton at nagsimulang umiyak nang makita akong nasa pintuan ng kanyang kwarto. Dumating ang aking mga magulang at dinala ako pabalik sa kwarto. Ngunit alam kong
Hindi iyon ang huli. Nang gabing iyon, nanaginip ako ng dalawang babae. Parehong kamukha ko. Ang isa ay malungkot at may maamong mga mata. Ang isa naman ay galit at puno ng puot. Ako si Esperanza, sabi ng malungkot. At ito ay ang aring kapatid na si Consuelo. Hindi siya matahimik. Hindi niya matanggap ang aming pagkawalay. Kailangan ko ng katawan Sabi naman ng galit. at ikaw ang napili ko. Magkamukha tayo. Magkakasundo ang ating mga enerhiya. Nagising akong pagod na pagod at takot. Alam kong kailangan kong labanan ito. Ngunit parang lumalabas ako sa aking sariling katawan. Dumating ang bisperas ng bagong taon. Nagkaroon ng malaking piging sa bahay. At ang aming mga kapitbahay ay dumating para magdiwang. Ang bahay na dating tahimik at malungkot ay napuno ng tawanan at kasiyahan. Ngunit ramdam kong may mali. Parang may kumukontrol sa aking katawan at ang aking mga kilos ay tila hindi na akin. Habang nagkakantahan at nagkakasiyahan ang lahat sa ibaba, bigla akong umakyat sa ikalawang palapag nang hindi ko alam kung bakit. Parang may mga hindi nakikitang kamay na tumutulak sa akin pataas. Doon sa silid-aklatan, nakita ko sila, ang dalawang kambal. Parehong mukha ko ang kanilang mukha. Ngunit ang isa na may malungkot at may maamong mga mata. Samantalang ang isa ay masigasig at puno ng galit ang tingin. Sa wagas, Sabi ni Consuelo. oras na. Dapat na tayong magsama. Bigla akong naramdaman ang sobrang lamig na parang yelo sa aking buto. Parang may humihila sa aking kaluluwa, palabas sa aking katawan. Isang pakiramdam na mas masahol pa sa anumang pisikal na sakit na naranasan ko. Tumigil ka, sigaw ko. Ngunit ang aking boses ay mahina at parang nalulunod. Nagsimula na ang countdown sa baba. 10, 9, 8. Naramdaman kong nawalan na ako ng malay. Ang mga kamay ni Consuelo ay nasa aking mga balikat at ang kanyang mukha ay papalapit sa akin. Biglang umalingaw-ngaw na boses mula sa pintuan. Tama na, Consuelo. Lumingon ako at nakita si Esperanza na nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mukha ay payapa at may ngiti. Pinatawad na kita. Hayaan mo na siya. Hindi ito ang tamang paraan. Hindi makapaniwalang tiningnan siya ni Consuelo. Pero, ang tagal kitang hinintay. Gusto kitang makasamang muli. Alam ko, Sabi ni Esperanza. pero mali ito. Handa na akong sumama sa iyo. Tayong dalawa na lang. Naramdaman ko ang bigat sa aking katawan na nawala. Sa labas, pumutok ang mga paputok at ang langit ay napuno ng makulay na ilaw. Nakatayo ako sa gilid na nag-iisa, umiiyak nang hindi ko alam kung bakit. Dumating ang aking mga magulang at niyakap ako. Ano ang nangyari sa iyo, anak? Tanong ni mama. Nawala na sila, sabi ko. Payapa na sila at natagpuan na nila ang isa't isa. Makalipas ang ilang araw, habang naglilinis ng silid-aklatan para sa restoration, natagpuan ni Papa ang isang maliit na diary na nakatago sa isang sira na parte ng dingding. Ito ay diary ni Consuelo Delgado. Sa loob nito, nakasulat ang kanyang panghihinayang at pagmamahal sa kanyang kapatid. Ang huling sulat ay nagsasalaysay ng kanyang kalungkutan at pagnanais na makasama muli ang kanyang kapatid. Kasama ng diary ang isang lumang larawan ng magkambal na parehong kamukha ko. Ang kanilang mga mata ay puno ng buhay at pag-asa. Walang bakas ng trahedyang darating sa kanilang buhay. Nanatili kami sa bahay hanggang matapos ang restoration. Ang bahay na dating puno ng pangamba at kalungkutan ay tila nagbago. Mas magaan ang pakiramdam at ang hangin ay hindi na mabigat. Minsan kapag tumitingin ako sa salamin, parang nakikita ko silang dalawa sa likod ko na nakangiti at payapa na.
magkasama sa wakas at sa mga panaginip ko. Nakikita ko silang naglalaro sa hardin, malaya at masaya. Ngunit hindi ko malilimutan ang takot na dala ng bahay na iyon. At hanggang ngayon, kapag nagkukwento ako nito, nanginginig pa rin ako sa alaala ng dalawang babaeng kinain ng kanilang pagmamahal at pangungulila. Ako si Ana at ito ang aking kwentong katatakutan. Isang karanasang hindi ko malilimutan habang buhay at isang paalala na ang pagmamahal ay maaaring maging isang sumpa kung ito ay nagiging obsesyon at ang kahapon ay maaaring bumalik upang gambalain ang kasulukuyan.